Super Idol, the showroom, Paano drama. naman? Siyempre, hindi lang naman Hmm. ang mga lalaki ang may best friend na babae. Paano naman Hmm. kung, baliktarin natin, para fair. Paano naman kung Ah, ikaw yung opposite sex na best friend ng isang may jowa na, may partner na, or may asawa na, di ba? ako, yung kung ako na talaga yung dapat ka, mindful ka. 'Di ba? Alam mo yung pinasok mo, alam mo yung responsibilities mo, hindi ba? Tingin Mhm. ko kaya lang naman siguro nagkakaroon ng issues kasi hindi ka naging responsable dun sa mga bagay na dapat mong gawin. Kaya ngayon, na-encounter mo tong mga ganitong problema. I mean, Mhm. 'di ba? Given na yan, kung halimbawang teenager ka, pero yung ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay, and then in your 40s ngayon, pinagdadaanan mo to, hindi ba? Gagawin ko na yung mga hakbang na dapat kong gawin para hindi ko na siya problemahin in the long run. So, yun. Ang haba ng sagot ko, no? Pero in short, yung parang alam ko, Ako na lang maglalagay ako talaga tanungin ng eh. May hugot ba to? ha? Hindi, maglalagay ako talaga ng boundaries ko. Parang Di ikaw din, ba? Michelle, may hugot ka. Iba din yung pinanggagalingan ng mga sagot ko ngayon. Ang Wala lalim, no? akong Ang lalim. hugot, pero oo, nakarelate lang ako sa Sa on may, behalf ng mga kaibigan kong talagang as in mga ilan din yung mga couples na as in talagang nagpakasal and then eventually nasira yung marriage because of that. Because, oo. Hindi ko na lang papangalanan. Baka nanonood sila ng 40s 40s Unfiltered. unfiltered. Oo, Na yan. eventually talagang naghiwalay. So, Mm. kung ikaw Which yung is girl best friend, alam mo yung hmm, boundaries mo. Alam mo kung hanggang saan oo. ka. So, dapat hindi ka Oo. mukhang threat Tsaka doon sa partner. re-respetuhin mo yung partner niya, di ba? Actually, kung ako ngayon, personally, mas kakaibiganin ko na yung Partner. partner nung Ah, asawa ko, hindi ba? Kasi ayoko na sa akin manggagaling yung misunderstanding na pagsisilosan ako. Ayoko nun. If you care for your friend, your BFF, gagawin mo yung lahat ng way para protektahan siya, yung partner niya, di ba? Ayun. Ayun, Rosie. Ako, I agree with Michelle. Dapat hindi ka nakikipag-compete sa girlfriend. Oo. Kung ikaw yung girl best friend, syempre you would Mm-mm. like him to be happy, 'di ba? So you have to set your Oo. boundaries and must know your limitations. Hindi ka makikipag-compete ng attention, ng love Mm-mm. doon sa girlfriend nung best friend mo. I think doon nagkakaroon ng problema kapag hindi nyo ma-define yung relationship nyo. Siguro may selos bilang kung ikaw talaga'y been the close friend of Oo. that guy for a long Mm-mm. time. Pero ikaw din sa sarili, Mm-mm. dapat ma-resolve mo kung ano yung role mo sa life niya, 'di ba? Pero kung yung selos mo, nakikipag-compete ka na dun sa girlfriend, baka merong something in you. Baka all these years Oo. pala, gusto mo yung best friend gusto mo. mo pala siya. Hindi lang pala Nang best May friend. hidden sa ano ka kanya. pala. Hidden agenda ka. Hidden. Oo. Doon mo lang na-realize Mm-mm. nung nasa ibang tao na yung attention niya na meron ka palang Hmm. special na nararamdaman dito sa best friend mo. Pero kung hindi mo iniisip yung mga ganong bagay and you know your boundaries, you know your limitations, definitely, di ba, alam mo kung saan ilulugar yung sarili mo and you would want na yung best friend mo would be happy with that person who makes Mhm. him happy, di ba? Oo, tama, tama. So, huwag kang maging threat sa totoong partner, di ba? Oo. To the point Mm-mm. na tatawagan nila ako sa sa gabi na parang Ay, natutulog ka na, oo. kailangan mo this oras ng gabi, tatawagan ako. Ay nako, napaka-clingy nung gano'n. So kung ako yung girl best friend, hindi ko rin gagawin yun, no? Nakakahiya dun sa partner niya. Tawag doon, delikadesa. Walang Oo. delikadesa. Have to be mindful. Kailangan aware ka sa bawat action mo. Pwedeng makasakit ka ng ibang tao. Hindi niya pwedeng maintindihan eh, 'di ba? Lalo na kung bago ka pa lang sa relationship with your best friend. Ang hirap kapag nakikipag-compete ka ng attention at alam mo may tao sa gitna na naiipit sa inyong dalawa. So, Mhm. magandang know your role.
mga besties. Alamin nyo kung Mm. ano yung limitations nyo. Saka kung alam mo pinagsisilosan ka na nung partner ng best friend mo, aba, ikaw na yung dumistansya naman ng konti, di ba? Tapos bawasan mo na Oo. yung bestie privileges mo, di ba? Kasi minsan Bawasan yung ng mga lalaki, perks. hindi nila napapansin. Parang Oo. Parang meron din akong kakilala na gano'n na wala naman yan eh, kaibigan ko lang yan. Pero ikaw Mm. na babae, nakikita mo, ay iba to eh. Iba yung tingin niya eh. Iba yung, kasi may gut feeling tayong mga babae Mm. na parang, Mm. parang hindi lang best friend yung tingin nito sa'yo eh. So, Oo. kung ikaw yung girl best friend, ayaw mong gagawin sa'yo yan. Kung sakasakaling yung partner mo Mm. ay may kaibigan ding babae, you Mm. don't do the same thing na ayaw mong gagawin sa'yo, di ba? Totoo yan. Kung Ikaw na yung maayos ka. gumistan. Kung Kung maayos naman maayos ikaw, kang di ba? tao. Pero yung kagaya sabi mo kanina, medyo may hidden agenda pala siya or na-realize niya lang, Oo. sabi ni Rose, Too na-realize siya, late ay, to realize. Nandito ka lang Nakahanap sa ng best moment na oo. Baka umatake, di mamaya ba? mo niyan, nag-aaway pala kayo, tapos ang ina-advise Mm. ni Bestie hiwalayan mo na. Hiwalayan mo na. O, di Humanap ba? ng tamang timing para Di ba? Paano mo nga ba malalaman kung platonic na yung relationship? Dahil sinabi mo nga, Bing, di ba, yung pagiging clingy, di ba? And alam naman natin na may mga best friends talaga na parang Mm. Pokemon, nag evolve sila. And too late for them to realize na in love pala sila sa best friend nila. Eh, nandoon ka na eh. Present ka na dun sa life Mm. nung best friend niya. Ikaw na yung boyfriend, ikaw na yung girlfriend. Para sa ating mga ka-40s, ano ba yung red flag para sa atin? Paano mo natin malalaman na ito best friend lang, hindi ito lover? Or kapag na-encounter natin siya, how do we handle the situation? Sagutin ko muna yung paano malalaman kung platonic lang talaga. Instinct ng babae at the same time, yung mga kung paano mag-message, yung katulad na sinasabi ni Bing, this oras ng gabi, tatawag, BFF, I have a problem kasi itong partner ko, etchusero, parang didilat yung mata ko talaga nun. O kaya naman yung sobrang touchy, yung halimbawa pag may mga gatherings, yung kumbaga parang kulang na lang palisin ako. Yung mga Kumakainis, ganon. di ba? Pero Oo. may mga best friend, Michiko, na nag-holding hands. Acceptable sa'yo yan? Kung may ka-holding hands si John. Old Ay, friend, best friend. hindi. Bakit? Wala kasi siya, kaya hindi, bakit? Pero siguro kung merong Love. love language bilang mag-BFF, okay lang yon. For as long as naipaliwanag sa akin ng maayos at hindi naman siya yung kung holding hands lang na parang iba yung holding hands na magjowa. Oo. Iba yung holding hands na ano lang, alimbawa Magkaibigan. yung ano ba yung tawag doon yung ano Naka-angkla. sa yung pangwak dito sa braso mo. Okay lang Oo. 'yun, 'di ba? Kung matagal na sila or even yung ibang friends na kita mo naman ang hirap ipaliwanag. Pero alam mo, Makikita mo sa yung may body mali siya language sa eh. oo, body language tama. Makikita mo kung may mali siya or walang mali siya. Mhm. Pero ako, just to share, ako ano ko, yung mahilig ako magbeso. Oo. Ako din. Walang lalaki, babae, lahat na ng LGBTQIA+++. Wala akong inaanin yan. And, ewan ko, ang alam ko, sa pagkakaalam ko, walang problema kay John. Actually, tinanong ko siya. Wala siyang naging problema about that. And he knows, and I tell him, na ganito lang talaga ako, parang ganito ko, yung very warm lang talaga ako when I see people na yung ibebeso ko, I ganyan. was And about he to ask understands that. you. Kasi si Michelle Hmm? talaga touchy siya eh. Oo. Mahag siya, mabeso, Oo. talagang Oo. yayakap, aangkla. Oo. Yung nagiging Oo. issue niyo ba yan ni Jan? At saka yung manner niya na Hindi. very warm. Very consistent ako sa ganun. Wala akong, wala akong tawag nito. Wala akong wala akong exemption to the rule. Nang pinapalagpas. Oo, na ganun lang din naman talaga. Hanggang beso, hug, and that's it. Yung mga we have friends here na lalaki,
Na mas marami pa nga kaming friends na guy friends dito na, uy, hug, beso, and it's totally fine. Oo. Kasi wala siyang nakikita sa body language ko na There's kamali-mali something siya. more to it, di ba? Oo. Mhm. Oo. Or Ikaw, even yung tao nakabeso mo, wala ring nakikita, no? Na Oo. may hidden Oo. desire. Tama. Sa Mm-mm. amin, ganun din ako before mabeso rin ako. Pero when Mm-mm. Jim told me na hindi siya komportable, Oo. especially kung ang kabeso ko ay lalaki, hindi siya komportable. Mm. Kahit nga member ng LGBTQ+++, kung hindi siya komportable, hindi ko na ginawa. There came a point na nagsabi talaga siya, hindi siya Oo. komportable na nakikita ko nakikipagbeso. So I stopped. Kasi Oo. ang sabi niya sa akin, ikaw ba, komportable ka bang makita akong nakikipagbeso ako sa babae? Ang sagot ko rin, hindi. O di para patas tayo. O di sige, Quiz hindi na kayo. ako magbebeso. Oo. Kasi it has to be like an open topic na ano yung ayaw mo, ano yung okay sa'yo, para wala tayong issue. Kasi hindi mo Mm-mm. naman minsan napapansin sa'yo, wala lang yun. Pwede sa iba, Oo. iba yung napapansin nila. So, Mm-mm. since sinabi niya sa akin direkta na hindi siya komportable, then Mm-mm. ako, might as well stop Mm-mm. it. Kasi ako rin, hindi ako Okay. komportable. Di ba? Mm-mm. So, parang Mm-mm. ganun lang. Parang hindi tayo nagkakaroon ng silosa. Ah. I think yung number one thing talaga dyan is yung open communication eh. Mhm. Napaka-importante niya na ma-verbalize mo kung merong mga, yung, katulad ni Jim, yung kumbaga parang hindi lang siya tatahimik, sasabihin niya. Kasi bilang Mhm. partner, di ba, ang gusto mo maging komportable yung partner mo. So, in the end, hindi ba, nagawa ng solusyon, hindi ba, na yun naman din talaga yung pinaka-importante sa lahat. So ngayon, kung di mo ma-verbalize or hindi nyo na-communicate sa isa't isa yung mga gusto niya at ayaw nyo to begin with, delikado. Hindi na pala okay sa'yo, pero hindi mo sinabi. Tuloy-tuloy niya lang ginagawa. Wala naman siyang kasalanan, pero kung ano-ano na yung naisip mo. Oo. Hindi ba? Kung ano, kung saan na nakarating yung nasa chapter 20 ka na ng nobela. Siya wala pa sa chapter 1. yun yung mahirap pag hindi mo na pag-usapan. Siguro yung isa sa Oo. mga pwedeng takeaway ng ating mga besties dito sa special episode na to, yung communication, importante siya sa isang relationship. Kagaya nga ng sinabi ni Mm-mm. Michelle and ni Bing, kapag hindi mo na-communicate doon sa partner mo, what makes you uncomfortable, ano yung hindi acceptable sa'yo, or ano yung nagbibigay sa'yo ng pain, 'di ba, na nakakasakit Mm-mm. sa magpa-pile up yan eh. Then eventually, Mm-mm. yung mga maliliit na bagay na pinagsama-sama, yun na yung magiging cause ng breakup nyo. Sabi nga ni Michelle sa akin Mm. dati, hindi nyo naman talaga, Rosie, na re-resolve yung problema nyo eh. You just sweep it under the rug. So, Mm. Mm-mm. iba pa rin yung mapag-usapan. Oo, laking True. bagay. Ganda no, ang Ayun. ganda ng part na yun. Oo. Truly. Oo, Mm. marami Ready tayong na si makukuha Rosie dyan. for another Another relationship. chapter ng buhay ko. Yes, yes. At saka paano ba natin malalaman? Aside dun sa sinasabi ni Michelle na yung sa physical touch, 'di ba? Sa akin, paano ko ba malalaman kung platonic lang or merong something? Siguro yung kapag minsan mas pina-prioritize niya na magkita sila ni best friend Kaysa mag-date kayo. kaysa mag-date kami, Oo. parang gano'n, 'di ba? So parang, 'di ba dapat ako yung priority mo sa schedule mo? Bakit parang nagiging second option na lang ako? Bakit kailangan munang magkita kayo ni bestie? 'Di ba? So parang, teka lang, iba yun, platonic pa ba yun? Para sa akin, hindi. 'Di ba? Dapat ako mauna, Valentine's, ako mauna, birthday, Oo. iba yung birthday, iba yung paghahanda niya sa birthday ni bestie sa birthday ko. Ay, wala yan, 'di ba? Mas pinaghahandaan True. mo yun. Surprise kay bestie, tapos kayo dinner na lang tayo, ha? Oo, 'di ba? Ay, iba yun. Buti Ibang nga kung may level. dinner pa. Pero Wala. tanong ko, Bing,
Michelle, sa inyo, dahil Mm. pinag-uusapan lang natin to, paano kung halimbawa, no, dun sa relationship nyo, ikaw versus the girlfriend, ano yung set of friends or group of friends kung mas komportable kay best friend than sa'yo? Nagiging variable ba yun? Halimbawa, nakikita mo na yung mga friends nila are shipping them or mas komportable, mas sanay sila na silang dalawa yung body-body instead of you with your best friend. Factor ba yung mga tao around? Kasi mas matagal na sila Oo, mas magkakasama. matagal na silang Magkakaibigan sila. magkakasama, magkakaibigan sila, Mm. may mga tuksuan, so mas komportable yung mga kaibigan doon sa best friend than sa'yo. Sa inyo ba, nagiging factor yan? Add ko lang doon. Tsaka minsan yung parang meron silang tuksuhan na sila lang nakaka-relate. Tapos ikaw Oo, bago ka. Hindi mo, ano Nga yung nga ka. pinag-uusapan nila? Di ba? inside joke ba na matatawag yun? Na sila lang yung nagkakaintindihan. Hindi mo ba Mm. naramdaman yun, di ba? Yung dahil bago yung relationship nyo. So, mas komportable sila being with that person than being with you. Ako, hindi ko talaga siya naramdaman. Kasi mas, in fairness naman kay Jan, mas pinipili niya talaga akong makasama. Kaya siya yung tinatabay ko minsan. Na yung parang, join your friends, have fun. Kasi baka magkasawaan tayong dalawa. It's just that ganun yung personality niya. Or ganun niya binavalue yung relationship namin. Or Mm. baka mas fun kasi talaga akong kasama. Siguro, no, yung, if you like, sa amin kasi medyo, ano pa kami, college days, ganyan. Ang dami pa rin talaga. Ang dami talagang Oo, kasi iba naman barkadahan. yun eh. Yun Oo, yung ang bata niyo pa nun. Kami, private. di ba? Secured, Mm. completely. Gurangers na kami nag-start mag, di ba? Yung arte Pinanggaling pa ba yan. kami? Oo. Kayo, given na yun eh, di ba? Kumbaga, ang dami, there's a lot of things going on sa buhay mo, di ba? You're still trying to know yourself at that stage ng relationship nyo. At Talagang hindi nyo talagang maiiwasan yan. Siguro kung naging iniyak-iyakan kami, yan. hindi lang pala barkada din si John nung kabataan niya eh. Siguro magiging issue din yan. Factor But yun. then kasi nga, oo, factor din yun. Pero ngayon kasi parang napagsawaan na and everything, tapos na Mhm. kami doon. Ay naman ang kagandahan ng Late ka. late ka na, oo. Kasi Bloomer. hindi na siya malaking bagay para sa'yo. Ikaw na yung But magtataboy. Sige, have fun! but Go! in your, in your past relationships, di ba? Mm. Pwedeng Oo, naramdaman mo balik rin na. yung selos na gano'n. With Oo, the opposite oo. sex. Looking Lalo na back, kapag oo. yung pinaka-obvious na sign, di ba? Yung comfortable yung boyfriend mo, sabihin dun sa bestie, lahat, even yung, Mm-mm. sabi nga nyo, personal issues, problem yung dalawa sa Mm-mm. relationship nyo, well, definitely, Mm-mm. di ba? That's a red flag. Kailangan Mm-mm. Mm-mm. i-resolve yan. Kung hindi, Mm-mm. I think yan na yung magiging reason ng breakup nyo. Oo, matinding away yan. Sobra. Sige, bago tayo pumunta sa ating wildfire rapid questions, just to wrap up itong segment na to, no, meron din akong isang Mm-mm. tanong. Bestie, para sa inyo, right? Kayo ba, yung pagiging close mo to the opposite sex, ito ba may possibility? Dapat ba tayong ma-alarm dito? Dapat ba mapraning tayo? Dahil yung sa possibility na yung pagiging best friend, pagiging close, or pagiging intimate can turn into something like, pwede natin sabihin, hindi naman talaga romantic relationship, pero pwede silang magkamali dahil nga dun sa pagiging intimate and pagiging, where do you draw the line? Ganun, Mm-mm. 'di ba? Matatakot ba tayo? Ako, right at the onset, halimbawa pag yun nga, hindi na ako comfortable, sasabihin ko na sa partner ko. Hindi ko na paaabutin pa na magbalon pa siya ng magiging malaking issue na siya. Para alam niya na right at the onset. At masettle na right then and there yung issue. Mm. Mm-mm. Ganda yan. Ikaw, Bing. Dapat kasi
may boundaries eh, no? Kung meron namang respeto at may yun nga yung boundaries na sinasabi, okay lang sa akin, hindi ako mag-worry eh. Pero kapag umaakto na siya, na parang mas asawa ka pa kaysa sa akin kung umaakto ka. Akala mo parang may problema siya, mas affected ka pa kaysa sa akin. Gusto naman nabunot ni Bing, oh. Oy, teka lang ha, ba't mas affected ka pa? 'Di ba? Sa kalungkutan niya kaysa 'di ba? Parang ikaw ba yung bestie o ikaw yung asawa? Mga ganang tipo. Na kung Oo. ikaw naman yung girl best friend, dapat yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, huwag ka manggulo, 'di ba? Alam mo yung boundary mo, hanggang Mm-mm. doon ka lang, Mm-mm. 'di ba? Respect the relationship. Yun lang. So, Love yun it. ang point. Mm-mm. How about you, Rosie? Ako para sa akin, hindi ka matatakot kung walang reason para matakot ka. If you feel secure True. sa Mm-mm. relationship nyo, syempre may mga bagay na hindi madaling tanggapin. Katulad na nga, di ba, nung nababasa natin ngayon sa social media, yung mga matching tattoo na yan. Paano mo nga ba i-resolve yan na they're just friends? Pero yung take away ko talaga dito, yung narinig natin kay Bing, importante yung communication, di ba? Nako-communicate mo dun sa partner mo what makes you Mm-mm. uncomfortable or kung ano na yung Mm-mm. pinanggagalingan ng selos mo. Lalong-lalo na, di ba? Sabi nga natin, kung yung mga importanteng bagay like time, ini-invest niya dun sa tao na yon imbis na he would spend with you o kaya yung communication imbis na sa'yo nagko-confide yung boyfriend mo, yung husband mo, mas komportable siyang mag-disclose or mag-confide doon sa best friend niya. I think kapag gano'n na yung situation, 'di ba? Kailangan niyo ng upuan, kailangan niyo ng pag-usapan. And kung sinasabi, sa bawat relationship, dapat it makes you happy. Kapag hindi ka na happy, then yun na. Then cue mo, girl. Thank you next. Oh, At thank hindi you ako next, di ba? yun next. Thank you. Next. Baka kailangan ng best friend at saka nung boyfriend mo ng time para ma-resolve nilang dalawa yung relationship nila at ma-define nila talaga ano ba talaga sila. Mhm. Sila pa talaga. Layasan Ang mo na. bait mo pa din, binigyan mo pa sila ng time na Oo mag-isip. naman. Ano ba talaga tayo? Kung hindi na siya masaya, bakit mo pa siya bakit mo pa i-hold? They might Oo, go na. have the time and lahat ng Mm-mm. opportunities that they needed para ma-resolve nila kung ano ba talaga, Mm-mm. ma-define nila yung relationship nila. Mhm. Okay, ganda nun. Siyempre, ibang usapan na kapag husband and wife na kayo, di Ay, ba? Ay, oo. iba na yun. Yung Oo. kumpare. Iba Mm-mm. yan. Iba na yan. World War na ang kasunod yan. Oo. Baka isang araw magising ka na lang, uy, pare, ba't kamukha ni pare yung anak niyo, ni Mare? O kaya, yung magigising ka, sabihin mo, ay, nagising ako, I fell out of love na pala. Ay, di ba? Parang, Oh, tapos oh, na, Maliit na endgame ka bagay na na. pinalagpas mo ng pinalagpas, nire-reason Oo. they're just friend, Mm-mm. magkaibigan lang sila. Mm-mm. Tinanggap mo ng tinanggap lahat nung nakikita mong hindi na pala acceptable sa iyo. Oo. Diba yung sasabi nga ni Bing na yung birthday mas sineselebrate pa ni husband or ni boyfriend niya. mas excited pa Mas siya doon. excited pa siya. Diba? Kaya Mas tipong right. hinihintay talaga yung 12 midnight para maunang Ay, mag-post ng happy birthday. ay, Ay, may kaibigan ako iba na yun. ganyan. May Tapos Oo. ikaw, di ba? Ikaw, tanggapin ng tanggapin. oh, Kailangan mo may din hugot syempre yan. i-resolve yan at diba, Mm-mm. i-confront yung boyfriend mo or husband mo about it. Mm-mm. True. Bakit mo ako Lala. pinakain ng tutong nung birthday ko? Samantalang siya binigyan mo ng cake. Oh, true. Di ba? Super Idol, the show.